Hazel! Neng! Gising na! Nandito na tayo. Bumaba ka na dyan. Pupungas-pungas pa ang bata pa noong si Hazel. Tiningnan niyang paligid. Puro luntian ang kanyang nakikita. Malayong malayo sa syudad na kanyang nakalakihan. Ate Zelda, saan po tayo pupunta? Inosenteng tanong ni Hazel sa kapitbahay nila sa Maynila. Bumuntong hininga si Zelda. Sa lolo mo, Hazel. Patay ng mama mo. Siya na lang ang pwedeng mag-aalaga sa'yo. Gusto man kitang kupkupin, magagalit ang asawa ko. Sasabihin na naman nagdagdag ako ng palamon sa bahay. Kumunot ang noo ni Hazel habang naglalakad sa kahabaan ng bukid. Medyo maputik pa kaya hinahawakan ni Zelda ang kanyang kamay. Wala siya ni isang maintindihan sa sinasabi nito. Ang tanging niya lang alam, wala na ang kanyang inang nag-aaruga sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak ni Hazel sa kanyang teddy bear. Sinabihan siya na makikita niya si Lolo Jose pero hindi niya matanda ang nakilala niya ito noon. Nakatira sa bukid ang kanyang lolo. Pero si Hazel, hindi kailanman nakakita ng isang tunay na bukid. Sa mga larawan sa mga libro niya lamang nakita iyon. Bakit hindi niyo po ako ibigay sa papa ko? Tanong ni Hazel sa kaibigan ng kanyang mama. Napakamot sa sentido si Zelda. Gustuhin ko man, hindi ko rin alam. Sa daming dumang lalaki sa mama mo noon sa club, hindi ko na alam. Kahit si Maureen, hindi alam kung sinong tatay mo. Hindi na siya muling nagtanong. Ganoon palagi ang sagot ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Hindi nito kilala kung sino ang kanyang ama, kaya parang isa siyang batang walang tatay. Ang alam ni Hazel, nagsasayaw ang kanyang ina sa club. Sobrang ganda at sexy ng nanay niya. Pero kahit minsan, hindi siya nito dinala sa lugar kung saan ito nagtatrabaho. Kapag umuwi nga ito noon sa umaga, palaging may dalang paborito niyang pagkain. At lagi siyang pinapasyal sa mall. Kaya sa kanyang alaala, mahal siya ng kanyang ina. Napailing si Zelda. Kasi naman, yung nanay mo, kalandian ng kabuhayan pero sa kalandian din namatay. Kawawa ka naman, naiwan kang mag-isa. Mahal na mahal ka nun eh. Kahit naman pokpok yon, puro ikabubuti mong palaging gusto ng nanay mo. Pokpok, sa murang edad, hindi alam ni Hazel kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Pero nang nabubuhay pa ang kanyang ina, palaging ganoon ang bansag ng mga tao rito. Mukhang masama, pero sa musmus niyang isip, wala namang masama roon. Kasi para naman sa kanya, kaya iyon ginagawa ng kanyang ina. Ganun lang siya kasimpleng mag-isip. Kailanman, hindi naging masama ang tingin niya sa kanyang mama. Lolo Jose! Tao po! Maya-maya ay tawag ni Zelda nang tumigil sila sa isang kubo. Isang figura ang lumabas mula sa halos paghuhunay yatang balkonahe. Pagod at parang galit na matanda ang nakita ni Hazel. Nakasuot ito ng kupas na pantalon at isang malapad na sombrero na tila kasing edad ng bahay mismo. Oh, ano namang ginagawa mo rito, Zelda? At sino ang batang yan? Seryosong tanong ng matanda. Nagkatinginan sila ni Lolo Jose. Nginitian niya ito pero hindi man lang gumanti ng ngiti. Napasimango tuloy siya. Mukhang hindi mabait ang kanyang lolo. Naiilang na tumawa si Zelda. Ah, si Hazel po, Lolo Jose. Anak po siya ni Maureen. Ano? Tumaas ang boses ni Lolo Jose. Itinakwil ko na yun ah. Anong ginagawa ng anak niyan dito? Pagkatapos maglayas at maging pasaway ng Maureen na yan? Napatago si Hazel sa likod ni Zelda. Ate! Wala na po si Maureen, Lolo Jose. Napabuntong hiningang sabi ni Zelda. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Dinungaw niya si Lolo Jose. Nanginginig ang mga kamay nito at naluluha. Napaupo ito sa bangkong kawayan. Nagpatuloy si Zelda. Namatay po siya sa sakit. Hindi ko na po napaabot sa inyo dahil ang layo po nitong sa inyo. Hindi ko rin po alam sinong pwedeng tawagan para sabihin sa inyo. May isa pong anak si Maureen, si Hazel po. Wala po akong ibang maisip na mag-aalaga sa kanya kundi kayo. Kaya dinala ko po siya rito. Hindi nagsalita si Lolo Jose. Pinunasan ito ng towel ang mga mata nang may tumulong luha. Hindi niya alam kung bakit kahit nag-aalinlangan, lumapit siya sa matanda. Niyakap niya ito ng marahan. Sinong ama ng batang to? Nanginginig ang boses na tanong ng kanyang lolo. Umiling si Zelda. Hindi rin po alam ni Maureen. Napabuntong hininga ang matanda. Namalayan na lang ni Hazel na naiwan na siya sa bukid na yon. Nakaupo lamang siya, pinagmamasdan ng kanyang lolo. Tahimik pa rin itong umiiyak. Miss niyo na po ba si Mama? Inosente niyang tanong.
Napalingon sa kanya si Lolo Jose. Galit ako sa nanay mo pero hindi ko naman hiniling na mamatay ang sarili kong anak. Ni hindi man lang ako nakapunta sa burol. Kumunot ang kanyang noo. Bakit po kayo galit kay mama? Mabait po siya. Hindi niya po ako hinahayaang magutom. Binibili niya rin po ako ng mga laruan na gusto ko. Pinapapasok niya rin po ako sa school. Mas lalong naluha ang kanyang lolo. Kung ganon, mahal na mahal ka ni Maureen. Halika nga rito. Payakap nga ako. Lumapit naman agad si Hazel. Nararamdaman niya ang lungkot ng matanda. Ganoon din siya kalungkot nang makita niya sa kabaong ang kanyang mama. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Mahirap lang ako. Hindi ko maibibigay ang lahat ng gusto mo, pero sisikapin kong palakihin ka sa paraang alam ko. Halika na, kumain ka na muna. Pilit na pinaaliw ng matanda ang boses. Kumain na sila, isda lang ang ulam, pero nagustuhan niya naman ang luto. Kumain na rin siya. Pinaghihimay din siya ng kanyang lolo para hindi matinik. Napangiti si Hazel. Mabait naman pala si Lolo Jose, mukhang masungit lang sa una. Isa lang ang katre dito sa bahay, kaya tabi muna tayo apo. Pero kapag may mga nakuha akong materyales, ipagagawa kita para may sarili kang higaan. Magpapagawa na rin ako ng banig sa mga soltera dyan, sabi ng kanyang lolo habang inaayos ang kanilang higaan. Tahimik na tumango si Hazel. Puno ng kawalan ng katiyakan ang kanyang mga mata. Hindi niya pa rin masyadong maintindihan ang lahat, pero isa lang ang kanyang sigurado. Mamahalin niya ang kanyang Lolo Jose katulad ng pagmamahal niya sa kanyang mama. Habang ang mga araw ay naging linggo, nagsimulang mamuhay si Hazel sa kanyang bagong buhay sa bukid. Tinuruan siya ng matanda kung paano pakainin ang ilang piraso nitong manok. May mga kaunting tanim din ito sa bahay, kaya pinapanood niya na lang ito. Hindi pamilyar na lugar, pero magiging kanyang bagong tahanan. Kakainin po ba natin yung mga gulay kapag pwede na po? Tanong ni Hazel. Tumango naman si Lolo Jose. Oo apo, pero yung iba, ilalako ko para may kaunti tayong pera. Huwag kang mag-alala, mag-iipon ako para makabili tayo ng gamit mo sa school. Malayo rito ang eskwelahan pero gagawa ang lolo ng paraan. Ihahatid kita palagi. Napatalon si Hazel sa tuwa. Yay! Makakapasok na po ako sa school. Grade 1 na po ako sa susunod na pasukan, Lolo. Napabuntong hininga si Lolo Jose. Mag-aaral kang mabuti ha. Hanggang malakas pa ako, gusto kong may patunguhan ng buhay mo apo. Para hindi ka matulad kay Maureen. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin akong nawala ang mama mong hindi man lang kami nagkaayos. Hindi po dapat kayo nagalit kay mama. Mabait naman po siya. Inosenteng sabi ni Hazel. Marahang tumango si Lolo Jose. Masaya akong kahit ganun ang nangyari sa buhay ng anak namin ni Feli. Naging mabuting ina sa'yo si Maureen. Naging matyaga sa kanya si Lolo Jose. Palagi nitong sinasagot ang kanyang walang katapusang mga tanong at tinuturuan siya ng mga bagong bagay araw-araw. Tuwang-tuwa si Hazel kapag sinasakay siya nito sa kalabaw ng kaibigan nito. Unti-unti na rin siyang nasanay sa bukid. Isang hapon, habang nakaupo sila sa may kubo, pinapanood ni Hazel ang paglubog ng araw sa likod ng mga burol. Paulit-ulit ang kanyang nakikita sa bukid pero gumagaan ang kanyang pakiramdam. Wala nang nakasanayan niyang magulo, mabaho at masikip na kapaligiran. Niyakap niyang teddy bear na regalo ni Maureen sa kanya. Akin na nga yung laruan mo na yan. Lalabhan ko. Mukha ng basahan, tinatabi mo pa sa pagtulog. Sabi ng kanyang lolo. Bumungis-ngis si Hazel. Regalo po sa akin ni mama to. Hindi po ako makakatulog kapag hindi ko po ito katabi. Salamat po Lolo Jose. Para saan naman? Napalingon sa kanyang matanda. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanya. Para po sa pag-aalaga, pagpapakain at pagbibigay po sa akin ng matutuluyan. Maraming salamat po Lolo. Mahinang tumawa ang matanda. Hindi talaga ako marunong mag-alaga ng bata, lalo na't babae pa. Nung bata pa rin naman kasi nun si Maureen, ang asawa kong si Feli ang nag-iintindi. Lagi lang akong nasa bukid at nagtatrabaho. Wala akong alam sa pag-aalaga kaya pasensya ka na kung minsan parang hindi ka naiintindihan ni Lolo. Bago lang sa akin ang lahat ng to apo. Tumango naman si Hazel. Okay lang po yon. Sabi po ni mama nun, kapag love mo po ang isang tao, lalabas po ang malasakit niya sa inyo. Kaya alam ko pong mahal niyo po ako, Lolo Jose. Malungkot na napangiti ang matanda. Talaga? Sinabi sa'yo yun ng nanay mo? Alam mo bang ako ang nagturo nun kay Maureen?
Pinahahalagahan niya pa rin talaga ako bilang kanyang ama. Sayang lamang at naging matigas ako sa kanya. Hindi ko agad siya napatawad sa kanyang mga maling desisyon. At sa sandaling yon, alam ni Hazel na nakahanap na siya ng bagong pamilya kasama si Lolo Jose sa bukid. Kahit na miss niya na ang kanyang ina, alam niya rin naman na wala nang pag-asang bumalik pa ito sa kanyang buhay. Kaya ibubuhos niya na lang ang pagmamahal sa kanyang lolo. Magkasama, lilikha sila ng mga bagong alaala at bubuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Grabe po, ang layo naman po ng school, Lolo. Nakakahingal po. Reklamo ni Hazel. Binuhat agad siya ng matanda kahit medyo napadaing. Ayan, ayos na ba? Pasensya ka na. Malayo sa kabihas na ng kubo natin. Hirap na hirap din nun ng nanay mo at walang tiyaga. Hindi na tuloy nakatapos sa pag-aaral. Tumango naman siya. Pero ako po, mag-aaral po ako ng mabuti. Ibibili ko po kayo ng sasakyan. Marami. Ipapagawa ko rin po ang bahay natin. Pati po mga kulungan nyo ng manok. Palalagyan ko po ng tiles yung sahig. Malakas na tumawa ang kanyang lolo. Tumawa na rin si Hazel. Mas masaya siyang makitang matanda kapag tumatawa ito. Palagi kasi itong nakasimangot, mukha tuloy masungit. Pagkarating sa school, hinatid siya ng kanyang lolo hanggang classroom. Binigay nito ang bag sa kanya at ang kanyang baon. Pritong talong ang ulam niya. Na-request niya talaga yon dahil yon ang kanyang paboritong gulay. Sa bagong buhay kasama ang kanyang lolo, hindi napansin ni Hazel na marami ang nagbago. Maraming taon na rin ang lumipas. Bawat araw, sa bawat natutuklasan niya, kailanman hindi siya nagreklamo. Ikaw palang naglalaba dyan? Tanong ng kapitbahay nilang si Aling Minda. Nasa irrigation system sa Hazel, doon siya naglalaba para hindi na siya mag-iigib. Mas malakas ang tubig kaya mas okay maglaba. Tumunghay si Hazel. Opo, marunong naman po ako kahit 12 years old na po ako. Saka pagod naman po si Lolo sa bukid. Mapapagod po siya kung siya pa po ang gagawa ng mga gawaing bahay. Ang sipag mo naman talaga. Hay nako, sana katulad mo ang mga anak ko. Napakatamad nun. Minsan sarap na lang ibalibag sa bahay. Reklamo ni Aling Minda. Bumalik sila pareho sa paglalaba. Ang tanging ingay ng tilamsik ng tubig at ang paminsan-minsang awit ng ibon mula sa mga puno sa itaas ang tangi niyang naririnig. Kinukuskus niya ang mantsa ng isang damit nang muling magsalita si Aling Minda. Lumalaki ka na, Hazel. Nagkakaroon ka na ba ng regla? Mahina ang boses nito at maingat. Umiling siya kaagad. Hindi pa po, Aling Minda. Dahan-dahang iminuwestra ng ginang ang dibdib niya. Malapit na siguro. Nahihinog na yung katawan mo, Neng. Magsimula ka na dapat magsuot ng bra. Halata na sa damit mo. Pulang-pulang pisngi ni Hazel nang mapatingin sa kanyang dibdib. Kamakailan lang, napansin niya na ang pagbabago sa kanyang katawan. Lumalaki nga ang kanyang dibdib. Hindi niya naman masyadong iniisip dahil parang wala lang naman yun sa kanya. Pero ngayong may pumuna, nababahala na si Hazel. Hindi niya napagtanto na isang bagay pala yon na kailangan niyang tugunan at pag-usapan. Wala po akong bra, Aling Minda. Tahimik na pag-amin ni Hazel na may halong hiya at kawalan ng katiyakan. Wala na siyang ina na gagabay sa kanya sa mga ganoong bagay. Wala rin naman alam ang kanyang lolo Jose tungkol doon. Walang mali siya kaya hindi naman siya umungot magpabili ng bra. Tumango si Aling Minda. Natural lang na kailangan mo ng mga gamit na pandalaga kasi nagdadalaga ka na. Baka hindi alam ng lolo mo na kailangan mo. Sa bayan, magpasama ka. Sabihin mo, ibili ka ng bra. Hindi pwedeng gumagala ka ng ganyan. Baka pag nasaan ka pa ng mga manyak dyan sa tabi-tabi. Tumango naman si Hazel kahit ang totoo, nag-aalinlangan siya. Iniisip niya kung ano ang maaaring maging reaksyon ng kanyang lolo. Para kasing hindi tama na sa matanda niya pasabihin ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko po alam kung paano ko siya tatanungin. Mahinang pag-amin ni Hazel. Bumuntong hininga si Aling Minda. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na may kailangan ka ngayon sa paglaki mo? Sigurado ako maiintindihan niya yan. Hindi ka na bata. Lumalaki ka na. Alam kong lalaki rin ang lolo mo pero siya ang nag-aalaga sa'yo kaya dapat sinusubaybayan niya ang paglaki mo para makaiwas ka rin sa kapahamakan. Tumango si Hazel. Nagpapasalamat siya sa kabaitan ni Aling Minda. Tinapos niya na agad ang paglalaba. Pinahiram siya nito ng tuwalya dahil nabasa ang kanyang damit. Halata rin kasi ang kanyang dibdib.
Salamat po Aling Minda, sige po, mauna na po ako. Sinserong sabi ni Hazel. Magilaw nang umiti pabalik si Aling Minda. Kahit kailan Neng, tandaan mo, part lang yan ng paglaki mo. Huwag kang mahihiyang magtanong sa lolo mo. Muling tumango si Hazel na medyo may kumpiyansa. Mainit na ang panahon kaya nagmamadali na siya. Sa kanya lang talaga napagtantong malapit na siyang maging dalaga. Ang hilig niya pa naman maglaro palagi. Pagdating ni Hazel sa kubo, nasa bahay ng kanyang lolo, nagsisibak ito ng kahoy, napatingin sa kanyang matanda. Oh, tapos ka na pala. Kumain ka na ron, nagluto na ako. Ako nang magsasampay niyan, sabi ng kanyang lolo. Nahihiyang nagsalita si Hazel. Lolo, may kailangan po kong sabihin sa inyo. May napansin po kasi si Aling Minda sa akin. Lumingon sa kanya si Lolo Jose. Tungkol naman saan, Hazel? May sinabi ba sa'yo si Minda? Nilunok na Hazel ang kanyang nerbiyos. Sabi po kasi ni Aling Minda, nagsisimula na daw po ako maging dalaga. Dapat magsuot na raw po ako ng bra. At tingin ko po, tama siya Lolo. Medyo lumalaki na nga po ang dibdib ko. Natigilan si Lolo Jose. Tila pinoproseso nito ang kanyang mga salita. Hindi mabasa ni Hazel ang ekspresyon nito. Pagkatapos, tumayo ito at malumanay na tumango. Sige, Hazel. Pupunta tayo sa bayan sa susunod na araw. Magtitingin tayo ng mga kailangan mo, Apo. Hahanap tayo ng kailangan mo. Pasensya ka na, Apo, ha. Wala kasi talaga akong alam sa pagpapalaki ng batang babae. Bumaha ang kaginhawahan kay Hazel. Naiintindihan niya rin naman yon. Matanda na ang kanyang lolo, kaya wala na itong oras para pansinin pa ang paglaki niya. Sapat na rin itong inaalagaan siya at napapakain. At sapat na din sa kanya yon. Hindi na siya naghahangad ng kahit ano pa. Salamat po Lolo, bulong ni Hazel sa matanda. Muling tumango si Lolo Jose. Bumalik itong muli sa pagsisibak ng kahoy. Tumalikod si Hazel at nagtungo sa kubo. Mas magaan na ang kanyang kalooban. Alam niyang marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa pagdadalaga. Pero alam niya ding hindi niya kailangang harapin yun ng mag-isa. Kasi pilit naman siyang inuunawa ng kanyang Lolo Jose. Nagising si Hazel Sabado ng umaga. Pupunta na siya ng kanyang Lolo Jose sa palengke para bumili ng kanyang mga kailangan. Sabik siyang pumunta sa bayan kahit na may halong hiya at awkwardness siyang nararamdaman. Habang naghahanda, maingat niyang sinuklay ang kanyang buhok. Alam niyang ginagawa ng kanyang lolo ang lahat ng makakaya nito para sa kanya. Ganoon siya kamahal ng kanyang lolo. Sa ibaba, naghahanda ng almusal si Lolo Jose. Napangiti siya nang makita ang gatas ng kalabaw at ang paborito niyang pandesal. May kesong puti pang kasama. Hiningi kita kay Eman. Nagatas ng baka niya kanina at may ginawang keso kaya humingi ako ng kahit kaunti. Kain na. Magpakabusog ka na para hindi tayo magutom pagpunta sa bayan mamaya. Sabi ng kanyang lolo. Ngiti-ngiti naman siyang nagpalaman sa tinapay. Alam talaga nito ang kanyang paborito. Kapag alam nitong magugustuhan ni Hazel, hindi uuwi ng walang dala para sa kanya si Lolo Jose. Magandang umaga po Lolo. Salamat po ulit. Makakapunta na po ulit ako sa bayan. Inabot ni Hazel ang pandesal sa matanda. Tinanggap yun ni Lolo Jose. Umupo ang kanyang lolo sa tapat niya. Humigop ng kape. Lagi ka na lang nagpapasalamat. Kapag masaya ka, Hazel, masaya na rin ang lolo. Lumalaki ka na at mahalagang alagaan mo ang sarili mo. Malumanay nitong sabi. Nang matapos silang mag-almusal, napansin ni Hazel ang pagsulyap ng kanyang lolo sa wallet nito. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi nang kaligtas sa pansin ni Hazel kung paano paminsan-minsang binibilang ni Lolo Jose ang mga perang papel. Lolo, kulang po bang pera? Ayos lang po kahit wag niyo na po akong ibili. Saad ni Hazel. Umiling naman ang kanyang lolo. Hindi, ibibili kita. Kailangan mo yun. Hindi pwedeng hindi natin bibilhin. Kikitain ko pa rin naman ito. Hayaan mo na, Apo. Isang matinding guilt ang bumalot kay Hazel. Alam niyang walang pagod ang kanyang lolo sa trabaho nito. Alam din niya na ang pagbili ng mga bagong damit makakasira sa budget nila. Mag-aaral pa siya kaya halos lahat ng pera ni Lolo Jose napupunta lamang sa kanya. Lolo, sorry po kung nagiging pabigat po ako. Okay lang po kahit hindi po muna tayo bumili ng bago ko pong damit at underwear. Kaya ko naman pong maghintay. Marahang sabi ni Hazel. Napatingin sa kanya si Lolo Jose. Nagulat ito sa biglaang pagbabago ng kanyang mga gusto.
Lumambot ang kulubot nitong mukha sa pag-unawa. Hazel, hindi ka pabigat apo. Karapat-dapat kang magkaroon ng magagandang bagay. Lalo na sa edad na to. Saka kailangan mo naman talagang mga yon. Minsan na nga lang kita maibili ng gamit. Malumanay na sabi ng matanda. Naramdaman ni Hazel ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Palagi niyang hinahangaan ang katatagan at pagiging hindi makasarili ni Lolo Jose. At sa sandaling yon, mas lalo niyang napatunayan na mahal siya ng kanyang lolo. Alam niyang gagawin nito ang lahat para sa kanya at naaantig siya ng husto sa realisasyong iyon. Pero lolo, ayoko pong mag-alala ka sa pera dahil sa akin. Mahinang pag-amin ni Hazel. Nanginginig sa emosyon ng boses. Hazel, hindi ka pabigat. Simula nang dumating ka, ikaw na ang aking naging kaligayahan at dahilan ng lahat. Kaya wag mong iisipin yan. Wala naman sa akin ang pera na gagastusin natin sa araw na ito. Gusto kong ibigay ang mga pangangailangan mo. Yun lang ang mahalaga para sa akin, apo. Masaya na ako ron. Nakaramdam ng pagmamahal at pasasalamat si Hazel. Tahimik siyang tumango. Alam niyang tama ang kanyang lolo. Pinunasan niyang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Nang sumakay na sila ni Lolo Jose sa tricycle, hindi lang niya napigilang mapangiti ulit. Sabay nilang inayos ang kanilang mga gamit at pumunta sa palengke. Lumakad si Hazel sa tabi ng kanyang lolo. Inakay naman siya nito. Gusto mo ba ng ice cream? Tanong sa kanya nito at inayos ang kanyang buhok. Tumango agad si Hazel. Apo, lolo. Nang makarating sila sa palengke, naghanap na agad sila ng tindahan. Ibinili siya ni Lolo Jose ng baby bra. Hindi alam ng matanda kung paano siya tutulungan sa pagpili. Mabuti na lang, inalalayan naman siya ng tindera. Nakapili naman siya ng maayos at komportable. Binili na rin siya nito ng ilang bagong gamit at school supplies. Maayos pa ba ang bag mo, apo? Tanong ni Lolo Jose. Tumango si Hazel. Opo, luma na pero nagagamit pa naman po. Pagkatapos bumili ng damit, pumunta na rin sila sa tindahan ng mga isda. Bumili ng ilang isda si Lolo Jose. Naglakad si Hazel sa tabi ng kanyang lolo sa kahabaan. Kapag may nadaraan ng kilala, maggiliw na nakikipag-usap sa mga tao ang matanda. Habang papalapit sila sa isang maliit na tindahan, may naramdaman si Hazel sa kanyang puson. May bahagyang discomfort doon at pamimilipit. Nung una pinalampas niya yon. Baka saglit lamang na sakit iyon. Pero nang patuloy na sila sa paglalakad, mas tumindi pa ang sakit. Sinabayan pa ng biglang pag-init ng kanyang mga hita. Napansin siya ni Lolo Jose. Hazel, ayos ka lang ba? Bakit namimilipit ka sa sakit, apo? Napakurap-kurap si Hazel. Napagtanto niyang may mali talaga sa kanyang katawan. Tumingin siya sa ibaba. Ang kanyang puso tumibok sa pagkalito at takot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa tela ng kanyang shorts, isang maliit na batik ng pula. Lolo! Bulong ni Hazel, nanginginig ang boses sa gulat at kahihiyan. Parang may mali po. May dugo po. Lumingon sa kanya si Lolo Jose. Nanlalaki ang maamong mga mata nito sa pag-aalala habang sinusundan nito ang tingin sa kanyang shorts. Natigilan ng matanda. Mas lalong nahiya si Hazel. Humigpit ang hawak niya sa kanyang lolo. Teka, apo. Hanap tayo ng banyo. Sabi ni Lolo Jose at pilit siyang tinakpan sa mga tao. Namanhid si Hazel. Nag-init ang kanyang pisngi sa hiya. Tila isang kalabit lamang sa kanya. Hahagulgul na siya roon. Maya-maya nakarating na sila sa banyo. Hindi naman pwedeng pumasok ang kanyang lolo dahil puro babae ang mga nandoon. Pinag-aralan po namin to sa school. May dugo po. Alam ko pong regla to pero mamamatay po ba ako? Bakit parang ang dami pong dugo? Bulong ni Hazel. Halos hindi marinig ang boses. Lumuhod sa tabi niya si Lolo Jose. Bahagyang nanginginig ang mga kamay nito. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng matanda. Hazel, ano ka ba naman? Hindi ka mamamatay. Regla lang yan. Unang beses mo kaya ganyan. Marahang sabi ng kanyang lolo. Ibinaon Hazel ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Nalilito at nahihiya na siya. Narinig niya ang tungkol sa regla mula sa paaralan at ang mga maikling paliwanag ng kanyang guro. Pero ang maranasan yon, nagpapalubog sa kanya. Hindi pa siya handa. Talagang kung kailan pa sila pumunta sa bayan, saka pa siya dinatnan ng regla. Hindi ko po alam ang gagawin ko, lolo. Mahinang pag-amin ni Hazel. Pinunasan ni Lolo Jose ang kanyang luha.
Tahan na apo, hindi ko rin alam ang gagawin pero magtatanong ako. Maya-maya lang lumapit sa kanilang isang dalagang nagtitinda mula sa malapit na bangketa. Puno ng pag-aalalang mukha nito. Okay lang po ba kayo? Mukhang may problema po kayo. Malumanay at mahabagin ang boses ng dalaga. May reglang apo ko, hindi namin alam ang gagawin. Marahang sabi ni Lolo Jose. Napatingin sa kanyang dalaga. Ganun ba? Sige, sandali lang, kailangan nyo ng napkin. May extra po ba siyang damit? Meron naman. Umalis saglit ang babae. Ilang sandali pa may dala na itong napkin. Palakaibigang umiti ito sa kanya. Okay lang yan, baby girl. Huwag ka na umiyak. Halika na, ayusin na natin. Maingat siyang dinala ng dalaga sa loob ng banyo. Inabot nito ang isang maliit na pakete na naglalaman ng mga sanitary pad. Tinuruan si Hazel kung paano ilagay sa underwear iyon. Nadama ni Hazel ang labis na pasasalamat para sa kabaitan ng dalaga. Salamat po ate, sabit ni Hazel. You're welcome, nakita ko kasing parang natataranta na kayo ng lolo mo kaya lumapit na ako. Lumabas na rin sila. Nadatnan ni Hazel si Lolo Jose. Nasa mukha pa rin ito ang pag-alala. Pero nang makitang maayos na siya, nakahinga ito ng maluwag. Anong nararamdaman mo, Hazel? Gusto mo na bang umuwi o may gusto ko pa bang kainin? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Uwi na lang po tayo, Lolo. Yun na nga ang kanilang ginawa, pero nahihiya na rin kasi siya. Naiilang siyang kumilos dahil sa kanyang menstruation. Pakiramdam niya, kaunting kilos niya lang, tatagos na naman iyon sa kanyang shorts. Simula nang mangyari yun kay Hazel, mas naging conscious na siya sa kanyang katawan. Kapag may mga kakaiba siyang nararamdaman, sinasarili niya na lamang. Hanggang sa mga sandaling yun, nahihiya pa rin siyang maging bukas kay Lolo Jose. Isang tanghali, naghuhugas ng pinggan si Hazel nang nagmamadaling pumasok si Aling Minda sa kubo nila. Natataranta ito at hingal na hingal. Oh, ano pong nangyari, Aling Minda? Bakit humahangos po kayo? Tanong ni Hazel sa ginang. Hazel, Ineng, magmadali ka. May nangyari sa Lolo Jose mo. Bumagsak siya sa bukid kanina. Dinala na siya sa ospital ng mga kasama niya. Naibaba ni Hazel ang pinggan na hinuhugasan. Ano po? Nahimatay po si Lolo? Okay lang po ba siya? Kailangan po natin siyang puntahan. Napailing si Aling Minda. Wala ako masyadong alam, Hazel. Wala siyang malay nang matagpuan siya. Kaya tara, umalis na tayo para malaman ang kalagayan ng lolo mo. Nagmamadali silang lumabas ng bahay at sumakay sa tricycle. Sobrang kinakabahan si Hazel. Pinipilit niya na lang magpakatatag at huwag umiyak. Nanginginig ang boses na nagtanong siya. Aling Minda, sa tingin niyo po ba magiging okay siya? Sobrang nag-aalala po ako kay lolo. Hindi ko po kayang mawala siya. Malumanay na nagsalita si Aling Minda. Pupunta tayo sa ospital, Hazel. Umaasa akong magiging okay siya. Malakas pa sa kalabaw ang Lolo Jose mo. Huwag kang mag-alala. Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa ospital at nagmamadaling pumasok sa emergency room. Kumapit si Hazel sa braso ni Aling Minda habang papalapit sila sa reception. Gustong-gusto niya nang makita ang kanyang lolo. Tinanong ni Aling Minda kung nasaan ang silid ng kanyang Lolo Jose. Na-confine na pala ito at may umasikasong malayong kamag-anak. Nakausap din nila ang doktor for monitoring pa ang sakit ng kanyang lolo, pero ang pinakamatinding dahilan, pagod at katandaan, kaya nawalan ito ng malay. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Hazel. Ayaw niya na rin namang magtrabaho ang kanyang lolo. Alam niyang matanda na talaga ito, kaya hanggang kaya niya, siya ang kumikilos sa mga gawain sa bahay. Pumasok na sila sa kwarto ni Lolo Jose. Nakahiga ito sa kama at mukhang maputla ngunit payapa. Sinikap ni Hazel na hindi ito maistorbo. Apo, anong ginagawa mo rito? Sabihin mo nga sa kanila, iuwi na ako at gastos lang ito. Saad ni Lolo Jose. Lumapit ang malayong kamag-anak nila sa matanda. Huwag kang mag-alala, Lo. May magbabayad naman po ng pagstay nyo rito. Aasikasuhin namin para libre ng hospital bills ninyo. Kinuha ni Hazel ang kamay ni Lolo Jose. Lolo, ako po ito si Hazel. Magpagaling po kayo ha. Mahal na mahal po kita. Mahina nitong pinisil ang kanyang kamay. Umuwi na tayo, Apo. Lumandas ang luha sa kanyang mukha. Lolo, kailangan mo pong magpagaling. Uuwi rin po tayo kapag okay ka na po. Dahil wala na rin naman siyang magagawa at bawal ang bata,
Pinauwi muna si Hazel. May magbabantay naman sa kanyang lolo. Nang makauwi ng gabing yun, naglinis siya ng maigi sa kubo. Gusto niyang sa pag-uwi nito, mas magiging presko ang pakiramdam ng matanda. Maya-maya, dumungaw sa pinto si Aling Minda. Hazel, ito, may ulam ako rito. Pwede yan hanggang bukas ng umaga. Mabuti na lang may natira pa. Nagsaing ka na ba? Tumango naman si Hazel. Opo, nagsaing na po ako. Maraming salamat po rito. Bumuntong hininga si Aling Minda. Pagkatapos mo dyan, magpahinga ka na. Magiging maayos ang lolo mo. Huwag ka na masyadong mag-alala. Malakas yun at mahal na mahal ka nun. Hindi ka basta-basta iiwan ni Lolo Jose. Sorry po, natatakot lang naman po ako na baka may mangyayaring masama po sa kanya. Sandali siyang niyakap ng kanyang kapitbahay. Ipagdadasal natin siya, Ineng. Huwag kang panghinaan ng loob. Kapag bumalik na rito ang lolo mo, alagaan mo rin. Salamat nga po pala sa pagdala niyo po ng pagkain sa ospital, Aling Minda. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala po kayo. Matamis na ngumiti si Aling Minda. Siyempre, kapitbahay niyo ako. Kahit chismosa naman ako kapag may nangangailangan, alam ko rin kung paano tumulong. Tumango si Hazel. Kumain na nga siya katulad ng gusto ni Aling Minda. At bago siya makatulog, nanalangin siya na sana'y maging okay na ulit ang kanyang lolo. Para sa kanya, ito lang ang pamilyang mayroon siya. Sa lahat ng mga kamag-anak nila, ito lang ang tanging nag-aaruga sa kanya. Kaya wag sanang hayaan ng Diyos na mawala sa buhay niya si Lolo Jose. Lumipas ang ilang araw, gumaling na rin naman ang matanda. Nakauwi na rin ito sa kubo nila. Yun nga lang, hindi pa pwedeng masyadong kumilos ang kanyang lolo. Dahan-dahang pinunasan ni Hazel ang noo ni Lolo Jose gamit ang malamig na tela. Nakahiga ang matanda sa kama. Mahina na ang dating malakas nitong pangangatawan. Mababalik pa naman ito sa dati pero dapat maging mas maingat para hindi na maulit at mas lumala pa. Alam ni Hazel sa kanyang sarili na nahihirapan na ito, hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Sorry po lolo, wala po akong magawa sa kalagayan ninyo. Marahang sabi ng dalagita. Puno ng lungkot ang mga mata nito. Ginagawa mo ang lahat, apo. Ang pag-aalaga sa isang matandang katulad ko hindi madaling gawin. Kaya nga, nahihiya ako sa'yo. Magpapagaling agad ako. Bata ka pa, hindi ka dapat nag-aalaga sa akin. Sino pong ibang mag-aalaga sa inyo? Hayaan nyo na lang po akong alagaan po kayo. Kaya ko naman po, lolo. Nakangiting sabi niya rito. Napangiti si Hazel kahit masakit ang kanyang puso. Mahal na mahal niya ang kanyang lolo. Simula nang mawala ang kanyang mama, ito na lang ang nag-aruga sa kanya. Ngayong nakikita niya itong nanghihina, nadudurog ang kanyang puso araw-araw. Naaalala niya pang payo ng doktor, wala munang trabaho si Lolo Jose. Ibig sabihin, wala rin kita. Hindi ka nakakapasok sa eskwelahan dahil sa akin. Graduation mo na sana sa elementary. Malungkot na sabi ni Lolo Jose. Lolo, huwag mo pong sisihin ang sarili mo. Gusto po kitang alagaan. Ito lang po ang pinakamaliit na magagawa ko para sa inyo. Mahinang sabi ni Hazel. Dapat sana nasa paaralan ka, Hazel. Pag-aaral, pakikipaglaro sa mga kaibigan ng inaatupag mo, apo. Hindi ka dapat nag-aalala tungkol sa isang matandang katulad ko. Wala po akong pakialam, lolo. Maaari pa naman po akong matuto mula sa mga libro sa bahay. Tsaka nakikipaglaro pa rin po ako sa mga kaibigan ko paminsan-minsan. Giit ni Hazel, may bahid ng determinasyon ng boses. Katulad ka ng lola mo, alam mo ba yon? Maalaga yun sa amin ni Maureen at nagmana ka naman sa anak ko. Pinapakitang malakas palagi ang loob kahit alam kong natatakot na rin. Namilog ang mga mata ni Hazel nang maalala ang kanyang mama. Kung hindi ito pumanaw, baka wala siya sa sitwasyong iyon. Baka hindi niya nakilala si Lolo Jose. Kahit ganun ang nangyari, pakiramdam niya tama lang ang lahat dahil naranasan niyang mahalin ng kanyang lolo. Naging pag-asa nilang isa't isa simula nang mawala si Maureen. Sa paglipas ng mga araw, naging routine na ni Hazel ang pag-aalaga sa kanyang lolo. Siya ang naghanda ng pagkain at gamot nito at isa yon sa kanyang pinag-aalala. Paubos na ang gamot nito at hindi niya alam kung paano kukuha ng perang pambili sa mga gamot ni Lolo Jose. Isang gabi, inabot ng matanda at hinawakan ng kanyang kamay. Pasensya na, Hazel. Hindi ko kailanman ginusto ito para sa'yo. May problema ka ba? Parang ang lalim ng iniisip mo, apo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Hazel.
Hindi mo po kasalanan, Lolo. Wala naman po akong masyadong iniisip. Nag-aalala lang po ako kasi paubos na po ang gamot ninyo. Hindi dapat yun ang inaalala mo, Hazel. Dapat nasa school ka at nag-aaral. Hayaan mo na lang ako at pumasok ka. Giit pa ni Lolo Jose, basag ang boses sa emosyon. Marahang pinisil ni Hazel ang kamay nito. Lolo, wala pong mag-aalaga sa inyo. Sabi po ng doktor, hindi pa po kayo pwedeng kumilos. Babalik na lang po ako sa pag-aaral kapag siguradong okay na po kayo. Marahan itong tumango. Marunong ka na sa buhay kahit bata ka pa. Ipangako mo sa akin na hinding-hindi ka susuko sa mga pangarap mo. Kahit mawala ako at kahit anong mangyari, magpatuloy ka sa buhay mo, apo. Pangako po, Lolo, babalik ako. Pero wag niyo naman pong isiping mawawala agad kayo. Mas malakas pa nga po kayo sa kalabaw, hindi ba? Kaya dapat magpagaling po kayo at magpahinga. Bulong ni Hazel, puno ng pag-asa ang boses. Sa katahimikan ng gabi, habang pinagmamasdan ni Hazel ang kanyang lolo na natutulog, alam niyang hindi magiging madali ang hinaharap. Gipit pa sila sa pera. Hindi siya tiyak sa susunod na mangyayari. Matanda na rin naman nga si Lolo Jose. Habang nakahiga siya sa banig, si Hazel ay gumawa ng isang tahimik na panata sa kanyang sarili. Aalagaan niya ang kanyang lolo ng buong puso. At hinding-hindi niya bibitiwan ang kanyang mga pangarap para sa kanilang dalawa. Kailangan niyang gumawa ng paraan sapagkat sa kanyang puso, pinanghawakan niya ang paniniwala na kaya ng pag-ibig ang anumang paghihirap. Kinakabahang nakatayo si Hazel sa labas ng bahay ni Aling Minda. Hinihintay niya itong lumabas. Maya-maya pa'y lumabas na rin ito at may dalang walis tingting. Oh, Hazel, anong ginagawa mo rito? Ang aga pa. Nakapagkape ka na ba? Tanong ni Aling Minda sa kanya. May gusto po sana akong itanong sa inyo. Sinenyasan ni Aling Minda sa Hazel na maupo sa duyan doon. Sige, ano ba yon? Alam mo naman po, Aling Minda, na nangangailangan po ng gamot palagi si Lolo Jose. At naisip ko po kung may alam ka po bang trabaho na pwede ko pong gawin. Gusto ko po kasing kumita ng kaunting pera. Marahang sambit ni Hazel. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Aling Minda. Ineng naman, Hazel. 12 taong gulang ka pa lang. Hindi madaling maghanap ng trabaho sa ganyang edad. Alam ko naman po yun, pero kailangan ko pong subukan para kay Lolo Jose. Hindi po pwedeng maupo lang ako dito habang naghihirap si Lolo. May kailangan po akong gawin. Wala po kaming ibang aasahan. Hindi rin po palaging tutulungan kami ng mga malayo po naming kamag-anak. Isa't isa na lang po ang aasahan namin ni Lolo. Alam ba ito ng lolo mo? Tanong nito sa kanya. Hindi pa po, pero mapapapayag ko rin naman po yun. Huwag po kayong mag-alala kay Lolo. Dahan-dahang tumango si Aling Minda. Hayaan mo, isipin ko muna, Hazel, ha. Sige, magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Pasensya ka na. Wala rin ako maitulong sa'yo pagdating sa pera. Alam mo naman, isang kahig, isang tukarin kami. Tumango si Hazel. Ayos lang po yun, naiintindihan ko naman po. Basta marunong po ako sa gawaing bahay. Yun po ang kaya kong gawin. Salamat po, Aling Minda. Sabihan nyo na lang po ako kapag meron na. Isang nakakapanatag ng ngiti ang ibinigay ni Aling Minda sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Hazel sa bahay ng ginang. Hangad niyang may alam itong trabaho para sa kanya. Sinalubong siya ni Aling Minda sa pintuan. Hazel, Ineng, may balita ako sa'yo. Sabi ni Aling Minda at inakay siya papasok. Sabik na sumunod si Hazel, nanlaki ang mga mata sa pag-asa. May nahanap ka po ba para sa akin, Aling Minda? Tumango si Aling Minda. Lumawak ang ngiti. Oo, meron. Isa sa mga kaibigan ko kasi naghahanap ng isang kasambahay para sa pamilya sa norte. Sabi ko ikaw na lang ang kunin, Hazel. Tumalo ng puso ni Hazel sa kabat ginhawa. Norte po? Malayo rin po pala mula sa atin. Sasakay pa ng barko o eroplano? Wala po akong pera, Aling Minda. Malumanay na nagsalita si Aling Minda. Huwag kang mag-alala, Hazel. Bibigyan ka nila ng matutuluyan at pagkain. Sagot nilang pamasahe mo. Magandang pagkakataon yun para sa'yo. Saka doon ka naman noon nakatira nung maliit ka pa, di ba? Mabait naman daw yung pagsisilbihan mo ron. Kaya huwag kang mag-alala. Malay mo, pag-aralin ka pa, di ba? May halong takot na tumango si Hazel. Malayo kasi yun sa kanila, pero kapag naiisip niya ang mga gamot ng kanyang lolo, nilalabanan niya na lang ang lahat ng takot.
Wala rin siyang cellphone na pwede niyang magamit para matawagan si Lolo Jose. Kailan po ako magsisimula, Aling Minda? Tanong niya rito. Inaasahan ka nilang darating sa susunod na linggo. Tutulungan kitang mag-impake ng mga gamit mo at siguraduhin mong handa ka na. Kung mahihirapan ka kay Lolo Jose, tutulungan kitang magpaalam. Sabi pa ni Aling Minda. Salamat. Maraming salamat po, Aling Minda. Nangangako po ako na magsisikap ako ron at magpapadala ng pera para sa gamot ni Lolo. Kayo na lang po sanang bahala kay Lolo Jose. Magiliw na tinapik ni Aling Minda ang likod ni Hazel. Alam kong gagawin mo, Hazel, para talaga sa lolo mo, gagawin mo lahat. Habang nakaupo sila, pinag-usapan nila ang mga detalye ng pag-alis ni Hazel. Hindi niya napigilan na makaramdam ng pag-asa, pero may kaunting pangamba sa kanyang puso. Hindi niya na lamang inisip yon. Kakayanin niya lahat. Alam niyang kakayanin niyang harapin ang anumang pagsubok na darating dahil para naman yon sa kanyang pinakamamahal na si Lolo Jose. Nang malaman niyo ng matanda, nung una, hindi talaga pumayag. Pero dahil mapilit siya, wala rin itong nagawa. Natagpuan niya na lamang na nasa tahanan siya ng mga Bautista. Kinakabahan si Hazel na nakatayo sa may sala. Inaayos niya ang kanyang damit. Bumaba ng hagdan ng isang babae at may dalang bata. Kasunod naman ito ang isang lalaking mukhang asawa nito. Ma'am Vilma, mabuti naman po't bumaba na kayo. Ito nga po pala si Hazel, galing po sa probinsya. Siya po ang sinasabi kong mamamasukang kasambahay sa inyo. Sabi ng kaibigan ni Aling Minda. Kumunot naman ang noo ni Vilma. Ang bata niya naman, ilang taon ka na ba, iha? Hindi ko alam kung tatanggapin kita. Ang bata mo pa, baka mademanda pa kami dyan. Napalunok ng kaba si Hazel. Ma'am, 12 years old na po ako. Naiintindihan ko po ang mga alalahanin ninyo. Pero sinisiguro ko po sa inyo, marunong po ako sa gawaing bahay. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa lolo ko pong may sakit. Malayo rin po ang pinanggalingan ko. Hindi po ako pwedeng umuwi nang wala po akong napapala. Napatingin si Vilma kay Ramir. Ano, tatanggapin ba natin siya? Ikaw ang bahala. Kailangan natin ng kasambahay. Okay na yan. Sabi pa ng lalaki niyang amo. Napadako ang tingin niya kay Ramir. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon nito. Naiilang si Hazel sa ibinibigay nitong tingin sa kanya. Napapaisip siya kung ano ang mga iniisip ng lalaki. Marahang bumuntong hininga si Vilma. Sige Hazel, bibigyan ka namin ng panahon dito. Susubukan ka lang namin. Ramir, ikaw na maghatid kay Hazel sa kwarto niya. Aakyat na ako't umiiyak na tong anak natin. Tumango si Ramir bilang pagsang-ayon at sumenyas na sundan siya nito. Napatingin si Hazel sa kaibigan ni Aling Minda. Tumango ito at parang pinapanatag siya. Habang naglalakad sila sa koridor, sinulyapan ni Hazel si Ramir. Naiilang din siguro siya, bukod sa kanyang lolo, wala namang ibang lalaking napalapit sa kanya. Dinala siya nito sa isang maliit, ngunit komportableng silid sa dulo. Sa loob, natanaw niyang malawak na hardin ng mga ito. Ito ang magiging kwarto mo, mahinang sabi ni Ramir. Dito ka matutulog. Alas 7 ang hapunan kaya dapat handa na. Sa umaga naman, maaga kaming pumapasok sa trabaho. Kaya alas 6 ng umaga, may umagahan na dapat agad. Sige po sir, salamat po. Mahinang tugon ni Hazel. Ilang taon ka na nga ulit? Sandaling pinagmasdan siya ni Ramir. 12 po. Napalunok sa Hazel. Tumango-tango naman ito. Hindi ka mukhang 12, ang mature mong tingnan. Iba na ang hubog mo. Hindi na lang siya sumagot. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Lagi ring sinasabi ni Aling Minda na malaki siyang babae. Na kahit bata pa, mukha talagang dalaga. Siguro ay namanan niyo yun sa kanyang ama. Maliit na tao lang naman kasi si Maureen at hindi gaanong matangkad. Ilang sandali pa umalis na rin si Ramir sa kanyang kwarto. May halong ginhawa at pangamba sa kanyang dibdib. Nilapag niya ang kanyang mga gamit. Naiisip niya ang mga responsibilidad na naghihintay sa kanya. Kapag sumahod na siya, bibili muna siya ng mumurahing cellphone. Makikitawag siya kay Aling Minda para nakakausap pa rin niya ang kanyang lolo Jose. Sa mga sumunod na araw, isinubsob ni Hazel ang kanyang sarili sa kanyang mga tungkulin sa bahay. Pinakita niyang masipag siya para hindi maisip ng mga ito na pabalikin siya sa probinsya. Bumabangon siya bago mag-umaga upang maghanda ng almusal. Maingat niyang inaasikaso ang mga gawaing bahay. Maselan pa naman si Vilma sa mga gamit nito sa bahay. Yun nga lang, hindi maalis ni Hazel ang nakakabagabag na pakiramdam tuwing nasa malapit si Ramir. Kapag kumakain ng mga ito, umiiwas siya ng tingin hanggang kaya niya.
Ang presensya ni Ramir sa hapagkainan kadalasang nagpaparamdam ng pagkailang. Ang paminsan-minsang mga sulyap nito sa direksyon niya nagdudulot ng kaba sa kanya at hindi niya matukoy kung bakit. Hindi niya talaga maintindihan. Isang hapon, inaalis ni Hazel ang mga istante sa library nang tahimik na pumasok si Ramir. Gulat na gulat siya. Lumingon siya at nakita niyang nakatitig ito sa kanyang likod. "Sir, may kailangan po kayo?" Tanong ni Hazel sa kanyang amo. Umupo naman sa couch ang lalaki. Wala naman, tinitingnan ko lang ang paglilinis mo. Baka may masira ka pang mga libro dyan. Sensitive at luma ng iba, kaya ingatan mo. Opo, iniingatan ko naman po. Napalunok na sabi ni Hazel. Dahan-dahang tumango si Ramir, hindi mabasang ekspresyon. Mabuti kung ganon. If ever may kailangan ka, huwag kang mahiyang magtanong sa akin. Lagi rin kasing busy ang asawa ko, kaya sa akin ka nalang magtanong. Sige po sir, sagot ni Hazel. Nereregla ka na ba? Muling tanong ni Ramir. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tanong nito. Nahihiya nga siyang sabihin iyon sa kanyang lolo, sa amo pa kaya niyang lalaki? At hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nitong magtanong tungkol doon. Sumandal na ito sa backrest. Oh, hindi ka na sumagot. Tinatanong lang naman kita. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Opo, nito lang din pong taon na to. Nagpatuloy na lang siya sa paglilinis. Hindi niya na lang pinansin si Ramir. Paglabas nito sa kwarto, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ang mga linggo ay naging isang buwan. Nasanay na rin si Hazel sa ritmo ng pamumuhay ng mga Bautista. Kahit paano, nakuha niya ng tiwala ng kanyang mga amo. Kaya nung unang sahod niya, tuwang-tuwa siya. Bumili lang siya ng cellphone at ipinadalang natira kay Lolo Jose. Lo, kumusta na po kayo dyan? Tanong niya rito. Narinig niya ang hikbi ng kanyang lolo. Apo, miss na kita. Umuwi ka na rito. Nag-aalala na ako sa'yo. Naninikip ang dibdib ni Hazel. Lolo, hindi pa po pwede. Kailangan niyo pa po ng gamot. Hindi pa po kayo pwedeng magtrabaho. May cellphone na po ako, kaya lagi na po akong tatawag. Hindi niyo na po ako mamimiss. Mag-ingat ka dyan, Hazel. Palagi kang kumain sa tamang oras. Kahit nagtatrabaho ka. Mababait bang mga amo mo dyan? Tanong pa ni Lolo Jose. Pinunasan ni Hazel ang tumulong luha. Opo, mababait naman po sila. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng usapan na yon, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Nagiging okay na ang lahat para sa kanya. Kapag maayos ang kanyang lolo, kapakanan lang naman ito ang kanyang iniisip. Isang gabi, naghahapunan ng mag-asawa. Normal na gabi lang sana pero sa tingin ni Ramir sa kanya, mas matagal kaysa sa karaniwan. Hindi siya komportable. Nadadagdagan lang ang kanyang nerbiyos kapag nasa paligid ito. Napatingin siya kay Vilma. Abala ito sa mga anak. Ni hindi man lang nito napapansin ang ginagawang pagtitig sa kanya ni Ramir. Naghugas na siya ng pinggan pagkatapos ng hapunan. Nababalisa pa rin siya. Hindi niya alam kung praning lang siya o baka wala naman talagang kahulugan yon. Napasinghap siya na may humawak sa kanyang balikat. Sir Ramir? Nilapag nito ang isang baso sa lababo. Paghugas lang ako nitong baso. Kumain ka na ba? Opo. Napaiwas agad si Hazel nang bumaba ang kamay ni Ramir sa kanyang mga braso. Humalakhak naman ito at lumapit ulit. Pinagpatuloy nito ang paghaplos doon. Ano ka ba? Bakit parang natatakot ka sa akin? Mahinang bulong nito sa kanya. Hindi po ako komportable sa Ramir. Lumayo ulit si Hazel. Tumigil naman din ito pero nanatili pa rin ang kakaibang tingin. Lolo mo lang ang nagpalaki sa'yo, di ba? Opo, marahang sagot niya at nagpatuloy sa paghuhugas ng mga pinggan. Sanay ka sa lalaki. Bakit naiilang ka sa akin kung ganun? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ang bait ko nga sa'yo. Alam mo ba, parang anak din ang turing ko sa'yo, Hazel. Pwede mo kong ituring na tatay. Kung gusto mo lang naman. Nakangiting sabi nito. Natigilan si Hazel sa ginagawa. Ni minsan, hindi na siya nagtanong pa tungkol sa kanyang ama. Dahil ang sabi ng kaibigan ng kanyang ina, hindi rin alam ni Maureen kung sino ang kanyang papa. Napatingin siya kay Ramir. Baka naman masyado niya itong hinuhusgahan. Baka naman mabuti lang ang intensyon nito sa kanya. Kinakabahan lang siguro siya dahil wala siya sa tahanan ng kanyang nakasanayan. Sorry po, hindi lang po siguro ako sanay dito. Lagi ko po kasing kasama si Lolo Jose. Ngayon lang po ako nawalay ng ganito sa kanya. Nauutal niyang pag-amin. Tumango naman si Ramir. Magiging komportable ka rin. Huwag kang mag-alala.
Noong gabing iyon, habang papunta si Hazel sa kanyang silid, hindi niya maiwasang isipin ang pag-uusap nila ni Ramir. Para namang masyado nga siyang nanghuhusga sa kanyang amo. Sa tahimik na pag-iisa sa kanyang silid, tinanggal niya lahat ng pangamba. Hindi naman siya dapat nag-iisip ng mga bagay na wala namang pinaghuhugutan. Wala rin namang patutunguhan kung patuloy siyang mangangamba sa kanyang among si Ramir. Pero, ng mga sumunod na araw, mukhang malalaman niya na kung saan nagmumula ang lahat ng kanyang takot. Maulan ang gabing yon, naalimpungatan siya nang biglang may naramdaman siya sa kanyang hita. Nagising ang kanyang diwa nang makita sa kanyang paanan si Ramir. Umatras si Hazel sa headboard ng kanyang kama. Ano pong ginagawa ninyo rito? Hinawakan nito ang kanyang mga paa at pilit siyang hinihila. Teka lang, Hazel. Saglit lang to. Nagpumigla siya ng pilit nitong ibinubuka ang kanyang mga hita. Sisigaw na sana siya para humingi ng tulong, yun nga lang, tinakpan nito ang kanyang bibig. Sinuntok pa siya nito sa sikmura. Wala na siyang nagawa ng dumaga ng malaki nitong katawan sa kanya. Umagos na lamang ang kanyang mga luha. Namalayan niya na lamang na hubad na siya at nagbibihi sa harap niya si Ramir. Panay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sobrang sakit din ang kanyang katawan. Hindi lang siya pinagsamantalahan, sinaktan pa siya. Namumula iyon at may mga pasapa. Hinila ni Ramir ang kanyang buhok. Subukan mong magsumbong, may kalalagyan ka sa akin. Kung ayaw mong mawala ng hininga, sumunod ka lang sa akin. Huwag na huwag mong sasabihin sa asawa ko, pati sa lolo mong bobo. Nauntog si Hazel sa pader nang bitiwan nito ang kanyang buhok. Naiwan siyang mag-isa sa silid na yon, iyak ng iyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Bata pa siya, natatakot at gulong-gulong isip. Nagpatuloy siyang maging kasambahay doon. Punong-puno ng takot at kaba ang kanyang kalooban. At talagang alam ni Ramir kung saan siya tatamaan para hindi mahalata ni Vilma ang ginagawa nito sa kanya. Hindi lang yun isang beses nangyari. Tuwing may pagkakataon, palagi siyang pinagsasamantalahan ni Ramir. Wala siyang magawa. Alam niyang nananakit ang kanyang among lalaki at natatakot siyang baka mas higit pa ang gawin nito sa kanya kapag pumalag pa siya. Apo, kumusta ka? May balita ako sa'yo. Medyo bumubuti ng pakiramdam ko. Makakapagtrabaho na ulit ako. Balita ng kanyang lolo. Garalgal ang kanyang boses. Talaga po? Kapag okay na po kayo, pwede na po ba akong tumigil sa pagtatrabaho dito? Sumagot agad si Lolo Jose. Oo naman. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Apo. Hazel, lagi ako nag-aalala sa'yo. Una pa lang, tutol na ako sa pagtatrabaho mo. Pinunasan niyang mga tumulong luha. Miss na po kita, Lo. Mahal na mahal po kita. Kaya gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, tahimik siyang umiyak sa loob ng kwarto. Gusto niyang magsumbong, pero natatakot siya para sa kalusugan ng kanyang lolo. Baka may mangyari pang masama rito. Kapag sobrang hinang-hina na siya sa ginagawa ni Ramir, naaakit na siyang magsumbong kay Vilma. Pero sa tuwing nakakahanap siya ng pagkakataon, biglang dumarating ang lalaki. Mas talo pa siyang nasasaktan kapag naabutang tangkang magsusumbong. Hanggang isang umaga, nagising si Hazel, hilong-hilo at nagsusuka. Yon ang naabutan ni Ramir sa kusina. Hinawakan siya nito sa braso. Anong nangyayari sa'yo? Tanong sa kanya ng lalaki. Umiling si Hazel. Hindi ko po alam. Hinagod nito ng paningin ng kanyang katawan. Dinatnat ka na ba ng menstruation mo? Umiling siya. Sakalang naalala ni Hazel na na-delay siya ng isang buwan. Hindi niya alam kung bakit aligaga si Ramir habang tinitingnan siya nito. Naglabas ito ng pera at inabot sa kanya. Umalis ka na bago ka pa maabutan ng asawa ko. Kumunot ang kanyang noo. Ano po? Umalis ka na nga. Ako nang magpapaliwanag. Sasabihin ko naglayas ka. Umuwi ka na sa inyo. Mariing sabi ni Ramir. Napatingin siya sa perang hawak niya. Pero kulang po ito. Hindi ko pa po nakukuha ang sahod ko para sa buwang ito. Dinuro siya nito. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, umalis ka na. Ipapahatid kita sa nagdala sa'yo rito. Wag ka nang babalik dito kahit kailan. Kapag bumalik ka pa, sasaktan kita ng malala hanggang sa hindi ka na makahinga. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umuwi. Masama ang kanyang loob sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Pero kahit paano, gumaan ang kanyang kalooban. Wala na siya sa impyernong yon. Sa wakas, makakasama niya na ulit ang kanyang lolo. Apo, Hazel, ikaw na ba yan? Bakit biglaan ang pag-uwi mo? Hindi ka man lang nagsabi.
Puno ng pananabik na yumakap sa kanya si Lolo Jose. Sinalubong niyang matanda. "Lolo, kumusta na po kayo? Miss ko na po kayo." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Hazel. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang lolo. Umalpas lahat ng takot sa kanyang puso sa yakap na yun ng matanda. Inasikaso siya ni Lolo Jose. Kahit mabagal ang kilos, talagang inaayos pa nito ang kanyang pagkain. Tuwang-tuwa ito na makita siya ulit. Pati higaan niya nilinis din ng maayos. Tipid siyang napangiti. Masaya siyang makitang unti-unti nang umaayos ang kalagayan ni Lolo Jose. Kaya lang, kahit nakauwi na si Hazel, mukhang hindi naman siya tatantanan ng mga ginawa ni Ramir sa kanya. Nagising siyang pawis na pawis. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso sa sobrang takot. Apo, binabangungot ka. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lolo Jose na nagising na din. "Ayos lang po ako, Lolo." Hinihingal na sagot niya rito. Simula ng gabing yon na pagtanto niyang dala-dala niya ng trauma. Kapag may mga lumalapit sa kanyang lalaki bukod sa kanyang lolo, nanginginig agad siya sa takot. Naging tuloy-tuloy din ang pagsama ng kanyang pakiramdam. "Hazel, ayokong mag-isip ng kung ano, pero hindi ko talaga maiwasang pansinin. Buntis ka ba?" Tanong sa kanya ni Aling Minda. Natigilan siya sa pagluluto. Sumeryoso ang mukha ni Aling Minda. "Dalaga ka na, kaya may posibilidad na mabuntis ka. Magsabi ka nga. Ano nangyari sa'yo roon? Bakit bigla kang umuwi?" Sa pagkakataong yon, tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ni Hazel. Ipinagtapat niya na ang tungkol sa ginawa sa kanya ng amo. Sobrang gulat na gulat ito sa nangyari. Tinulungan din siya nitong sabihin niyon sa kanyang Lolo Jose. Galit na kinuha ng kanyang lolo ang gulok. "Ano? Ang baboy na yon? Paano niya to nagawa sa apo ko?" Pinigilan ni Aling Minda si Lolo Jose. Iyak naman ang iyak si Hazel habang pinapakalmang matanda. Gusto nito ng hustisya para sa kanya, pero bukod sa malayo, wala rin naman silang pera. May kaya pang pamilyang babanggain nila. Mahigpit siyang niyakap ni Lolo Jose. "Patawarin mo ko, Apo. Kasalanan ko ito. Hindi na sana kita hinayaang pumunta sa impyernong yon. Hindi kita naalagaan ng maayos. Pasensya ka na, Hazel." Umiling naman siya. "Wala po kayong kasalanan. May sakit po kayo kaya gusto ko pong magtrabaho. Hindi ko naman po alam na gagawin po sa akin ni Sir Ramir yun. Hindi po ako makapagsumbong kasi tinatakot niya po ako." Pagkatapos malaman ng kanyang lolo ang lahat, tuluyan ang tumimo sa utak ni Hazel na buntis nga siya. Galit na galit siya sa batang nasa kanyang sinapupunan, pero napagtanto niyang wala din naman itong kasalanan. Hindi naman ito ginustong mabuo at maging ama ang walang hiyang si Ramir. Ilang taon lang ba siya? Hindi niya pa kayang maging ina. Ni hindi pa nga siya nakakatapos sa elementarya. Paano ba niya aalagaan ang batang yon? Nang manganak si Hazel, halos ayaw niyang hawakan ng sanggol. Namumuhi siya dito. Kapag nakikita niyang bata, mga ginawa ni Ramir ang tanging niyang naaalala. Pero nang makita niyang kanyang Lolo Jose ang nag-aalaga, tinamaan na siya ng hiya. Matanda na ang kanyang lolo pero inaalagaan pa nito ang kanyang anak. Kaya kahit mahirap, pinilit niyang matuto kung papaano ang maging isang ina. "Alam kong bata ka pa, Hazel, pero nanay ka na. Hindi lang dapat sarili mo ang isipin kundi itong inosenteng bata. Hindi niya naman ginustong maging ama ang lalaking nalakit sa iyo. Alam kong masakit para sa iyo ang nangyari. Pero kahit anong mangyari, tandaan mo, aalalayan kita. Sabay nating aalagaan ang anak mo, Apo. Hindi ka nag-iisa." Niyakap siya ng kanyang lolo. Tiningnan ni Hazel ang anak niyang nasa duyan. Tama si Lolo Jose, wala namang kasalanan ng bata. Hindi siya dapat magalit dito. Simula ng araw na yon, sinikap ni Hazel ang maging ina para sa kanyang anak. Bumalik na rin si Lolo Jose sa trabaho sa bukid. Nang bahagyang lumaki ng bata, pinilit siya ng kanyang lolo na pumasok ulit sa school. Naiiwan naman nila kay Aling Minda ang kanyang anak kapag walang mag-aalaga. Pinilit bumangon ni Hazel sa kabila ng nangyari. Akala niya, hindi na makakamit ang hustisya para sa kanya. Pero isang araw, dumating ang isang abogado sa kanilang lugar. "Ako po si Attorney Camero. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na nakakulong na po si Ramir Bautista. Pinagsamantalahan niya po ang sariling pamangkin. Kaya ang mismong asawa niya nang nagsampa ng kaso. At hindi lang po yun, may ibang biktima rin pala siya." Sabi ng abogado. Napasinghap si Hazel sa gulat. Tiningnan niyang abogado. Namungay ang mga mata nito at parang maluluha na.
Hindi niya alam kung bakit ganun. Siguro, alam din itong biktima siya ni Ramir at naawa sa kanyang sinapit. Kahit sino naman yata, ganun ang nararamdaman. Bata pa siya pero napilitang maging ina dulot ng karahasan. Mabuti naman at nakulong ng walang hiyang yun. Malakas na sabi ni Lolo Jose. Pinigilan naman agad ito ni Aling Minda. Lo, puso nyo. Ano ba naman kayo? Ang mahalaga nakamit na ni Hazel ang hustisya. Niyakap siya ng kanyang lolo. Napatulo naman ang kanyang luha. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Binigay nito ang karma na para kay Ramir. Kahit paano, parang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Nagsimula ulit si Hazel ng bagong buhay kasama ang kanyang anak. Sinuportahan siya ng kanyang Lolo Jose hanggang kaya nito. Sa lahat ng plano, palagi niya itong kasama sa mga desisyon niya sa buhay. Dulot man ng hindi magandang pangyayari, sisikapin niya pa rin maging mabuting ina para sa bata. Buhay pa rin na regalo ng Diyos ang kanyang anak, kaya karapat-dapat pa rin ito sa pagmamahal ng isang magulang. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.